done na testingin yung X-Step One Piece quick score ngayon. 10 kilometers na ako. Nakawa ko ng 42 minutes yung 10K. Mamaya i-review na natin sa sapatos pag uwi ng bahay. Good day guys, sa video natin yan ay gagawa ulit tayo ng isang initial review dito sa sapatos na pinadala muli sa atin ni X-Step. Ito yung X-Step One Piece na quick score. Isa po ito sa mga newly released na sapatos nila ngayon 2025. Thankful tayo dahil yun yan, naulit na tayo ay mapadalan at mapagkatiwalaan na gawan ng initial review yung sapatos nila. Isa tayo sa mga unang meron na to dahil ito ay naka-release noong March 15. Ilang araw ko na din naman po na test itong sapatos na to. Around 40 plus kilometers na po yung total mileage ng sapatos. Nagamit ko po ito syempre sa break-in, sa easy run, sa interval session natin at tempo na 10K. Ito po kasing sapatos na to ay naka-design for 5 to 10 kilometer na speed training session. Bago po natin simulan yung review natin, kung gusto niyo po i-visit yung X-Step store nila sa Shopee, lalagyan po natin ng link dyan sa ibaba. Meron po silang 2 official store doon at pwede po tayong mamili sa dami ng mga magagandang choices ng mga running shoes nila. Gaya po ng nakasanayan natin, sisimulan po natin yung initial review at pagbusisi doon sa sapatos dito sa upper material. Yung upper material na ginamit, pag sinalat po natin, hindi siya totally parang pakiramdam mo na telang-tela. Medyo madula siya na parang pakiramdam mo parang medyo may plastic na pakiramdam dito sa upper. At kung titingnan po natin, talagang marami din po talagang butas. Ayun o. At yung butas naman po niya is saktuhan lang yung laki na hindi naman totally takaw pasukin ng buhangin yung loob ng toe box. Ayun o. At sa subo ko po, dahil po summer na ngayon, mainit na, talagang nakakasingaw ng mabuti yung paa ko nung ginamit ko itong sapatos na to. Ito naman pong lace niya. Ayun, ngayon maganda yung sukat ng lace at katamtaman lang yung haba, hindi siya sobrang haba. At kung makikita po natin, meron siyang mga parang maliliit na umbok-umbok. Ito yung mga lace na ginagamit pangkaraniwan sa mga race day shoe na nagamit na natin. Kaya maganda yung lace na nakalagay dito sa sapatos na to. Kung titingnan naman po natin yung tang, ayun, ganun din sa tang. Hindi siya padded yung tang. Itong tang na to, ito yung parang mga pang race day shoe na tang na karaniwan natin nagamit na. Kaya maganda rin po yung tang, malambot at hindi po siya masait sa paa natin pag itinatakbo. Punta naman tayo dito sa likod, yung heel. Yung heel niya, ito reflectorized po ito. Tapos, yun niya, may extra structure siya. At pag piniga po natin yung heel, matigas po. Ibig sabihin, may suporta talaga yung heel natin. At pag diniinan po natin, ganun din. Matigas din talaga. Maganda talaga yung support niya sa may likod ng sapatos or do sa heel part. Punta naman tayo dito, itong X-Step logo. Yun niya, kasama to sa structure. Sa pag-hold ng paan natin para mas maganda yung fit or yung lapat ng upper material sa paan natin. Ito naman sa toe box, ito pong ibabaw na to is parang makapal na rubber. Ayan, parang matigas po siya na parang plastic eh. Ayan. Yun nga, ang silbi naman po niyan, syempre for structure and syempre for protection ng toes natin. Talagang nasa-serve naman niya yung purpose niya para dito sa pag-alsa ng toe box. At kung tatanong niyo naman po ako, yung toe box is regular fit po siya. Hindi siya kamukha ng Pioneer na talagang medyo loose at naka-design for wide foot. Dito po, wala akong naging problema sa cornering while using itong sapatos na to, lalong-lalo na dun sa 10K na tempo na pagdating sa kabilang dulo, 500 meters, sharp U-turn, and then sa kabila, 500 meters, sharp U-turn din. Dito, wala akong naramdaman na paggalaw nung pa ako sa loob ng sapatos. Talaga lang, syempre, payat yung paa natin, talagang lumiliit yung pagkakasintas ng sapatos dahil yung paa na po natin yung may problema, talagang medyo narrow po yung paa ko. Tapos tingnan naman natin yung nakalagay na insole. Yung insole, yun nakalagay is Exopad Light. Ayun, may mabutas yung insole niya for extra breathability. At kung titingnan naman natin, yung support ng insole sa Arc, halos konting-konti lang po talaga.
At maganda din naman yung insole na nakalagay. Kung tatanong nyo naman ako kung malambot, enough lang yung cushion nung insole nito. Kung i-rate ko po yung upper material, yung kabuuan nitong ibabaw ng sapatos, I will rate this a 4 out of 5. Maganda po talaga yung upper, talagang parang race day shoe na yung upper material na nakalagay dito. From sa sintas, sa tang, sa breathability, tsaka sa durability ng material na ginamit, talagang sulit na yung sapatos na to sa upper material niya. Yun lang. Pakiramdam ko po kasi mabay sapatos na to eh. Kaya tingin ko, ito ay US size 8, tingin ko pwede akong mag-US 7.5 dito sa sapatos na to. Yun lang naman po yung napansin ko na parang pakiramdam ko mahaba. Pero sa width or sa lapad is regular fit po itong sapatos na to. Punta naman po tayo sa midsole. Yung midsole, ayan, karamihan sa gamit nila is yung X-Step Ace na midsole. Ayan, tapos ito pong sapatos na to is 17mm, 23mm, makes this a 6mm drop. Ayun, kasama rin ito dun sa mga lines nila na nakadesign for 5 to 10k kilometer na speed session natin. And then, syempre, pag alam natin na pag mababa yung stock height is designed for medyo mas lighter na runner. Mas magaan na runner para hindi naman masyado mag-suffer yung knees natin kung medyo heavier runner ka dahil talagang yung impact nito is hindi ganun kalambot kagaya ng mga max cushion natin na sapatos. Pero enough naman po yung cushioning nung midsole, hindi naman to totally pakiramdam mo na parang ground na ground yung or ground contact yung talagang parang simentong-simento yung inaapakan mo. Enough naman po. At ito rin po ay merong nylon plate. Ito po na nakausli na to, parang plastic siya, nylon. Nylon plate po siya, yan. So this time, sigurado na tayo na may nylon plate dun sa sapatos na to dahil talagang nakalabas naman talaga. At pag binend mo, yan, sigurado na mas matigas siya. Yung nylon plate is designed for stability, magkaroon ng mas stable na landing yung sapatos. At yun nga, para hindi siya ganong nagtutwist. Tapos, for better propulsion na din. Nakakatulong naman din talaga yung nylon plate para mas mabilis bumalik yung form ng sapatos pag galing tayo sa strides. Testing ko naman, na-testing ko sa interval at saka sa tempo, talaga pong may tulong din talaga yung nylon plate. Pero dito sa likod, putol yung nylon plate niya hanggang dito lang, sa may arc and then hanggang dito. Kung tatanungin niyo naman ako, yun nga, sa X-Step Ace, kung responsive ba, responsive naman po, despite na talagang medyo low stock height siya. Pero pakiramdam ko lang, dahil meron ditong nylon plate, hindi siya ganun kalambot sa pakiramdam. Dahil siyempre, ito pong part lang na to, lalong na nasa forefoot, yan. Ito lang yung talaga mag-absorb nung impact mo from insole bago makarating dun sa nylon plate. So, unlike kung wala tong nylon plate, at ito yung kabuuan ng mararamdaman mo, mas malambot yung pakiramdam. Pero, yun nga, siyempre, dahil nakadesign to for speed session natin, kaya talagang may nakalagay na nylon plate siya. Pero, sabi ko nga, enough yung cushioning nito, lalong-lalo na kung medyo on a lighter side ka na weight ng runner. Tingnan po natin yung design ng midsole. Talagang pogi yung design ng midsole. Akala mo siya talaga pang race day na. Napakaganda ng design niya. Slick yung design, tsaka talagang maporma. Doon naman tayo sa experience ko dito sa paggamit ng sapatos na to, doon sa siyempre sa midsole, yung responsiveness ng midsole. Ginamit ko po ito sa interval session na around 400 meters na by 10 repeats. Bali, 400 meters and then rest ng 2 minutes. Ang pacing po nun is around 3:30 straight, 3:37. Doon po naglalaro yung naging pacing ko. At wala po akong masabing pangit doon sa paggamit ko sa interval. Talagang satisfied ako doon sa binigay ng sapatos, doon sa mabilis na pacing. Punta naman po tayo sa pag-testing ko sa 10K na tempo. Nakuha ko po yun ng 42 minutes yung 10K. Hindi naman po yun yung pinakamabilis ko, pero nung araw na yun, yun yung talagang pwede kong gawin dahil kagaling ko lang po sa race nung Sunday. At na-experience ko naman po na syempre sa umpisa mabagal lang hanggang 5 km. Ang pacing ko po nun is around 4:12, 4:15. Ganun lang po talaga yung target ko na i-maintain na pace. Dahil nung around 5 km, dito po sa outer nung kanang sapatos, ito pong hawak ko is kaliwa.
Nakaramdam na ako ng konting hot spot dun sa outer sa may kanang paa. Pag nagpe-pacing na po ako ng mas mabilis pa sa 4 and sa mas mababa pa sa 4 na pace, kunwari around 340s, gano'n, naramdaman ko na talagang magkakaroon siya ng hotspot. Kaya yun nga, bumalik tayo, nag-brake muna tayo, nag-backpedal tayo ng pacing, bumalik tayo sa 450 na mini-maintain natin na pace. At yun, nakaya ko naman pong itapos at tagalan yung ganung pace na wala nagiging problema. Sa tingin ko, kung mas mabilis pa sa 4, is yun, talagang mag-iinit siya at talagang hahapdi. Kaya yun yung naramdaman ko dun sa paggamit sa tempo. Ibig sabihin, kung mas mabilis at mas mahaba mo i-hold yung pace, dun kami mararamdaman na hotspot. Pero syempre, hindi naman po lahat tayo pwedeng may maramdaman ganun. Ito po ay personal experience ko lang at sineshare ko sa inyo. At maaaring sa inyo, baka wala naman po kayong maramdaman. So, mas okay yun. Mas mabuti yun para sa inyo. Kaya kung i-rate ko po itong midsole, yung kabuuan ng midsole, yung design, yung responsiveness, yung nylon plate, I will rate this 4 out of 5. Dahil talagang sulit din naman yung midsole. Pwedeng-pwede mo siyang gamitin sa race day. Lalong-lalo na kung hanggang 5 to 10 kilometer lang na race, pasok na pasok itong sapatos na to. Punta naman po tayo sa outsole. Unang tingin ko pala dito sa outsole na to, nung bago to, kawig to nung isang brand or model ng other brand na nagamit na natin. Kung kayo meron nun, alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Itong outsole na to, hindi ito kamukha ng outsole material na ginamit dun sa Pioneer. Yung Pioneer, yun talagang parang gomang-goma. Pero yun talagang makapit, matunog, maingay. Ito naman, walang ganon. Pero makapit din po ito. At sa testing ko, mas durable itong rubber outsole na nakalagay dito. Mas makunat siya at hindi siya ganun kabilis maubos. Ito po, ayan, tinan nyo. Around 40 plus kilometers, halos wala talagang bawas. Nagamit natin to sa mabagal at sa mabibilis na pace, sa asphalt, tsaka dun sa bagong gawang kalsada namin dito sa bypass road, na talagang matalim pa yung mga guhit. Pero yun, talagang maganda at durable yung outsole na nakalagay dito sa sapatos na to. Talaga namang si X-Step, talagang kilala siya sa durable na outsole. Kaya kung i-rate ko po yung outsole, I will give this a 4 out of 5 para sa outsole na to. Punta naman tayo sa ibang mga bagay dito sa sapatos. Itong sapatos na to, 230 grams. Magana rin po yung 230 grams para sa isang trainer na sapatos. Almost ka-weight siya ng X-Step Pioneer. Pero sa totoo lang, kung titingnan natin, dapat mas lightweight to Dahil yung materialis na gamit niya, mas lightweight talaga, lalong-lalo na dito sa upper, yung lace, yung tang, walang padding, mas lesser yung foam, tapos yung upper material niya, mas maraming holes, tapos mas breathable. Pero bakit halos magkasing weight? Yun namang midsole nila, almost the same din sila ng stock height dahil yun, naka-design din hanggang 10K. So tingin ko, nylon plate, yun yung medyo nagpabigat dito sa sapatos nito. Kaya naging halos kasing timbang lang siya nung Pioneer. At ito naman po sapatos na to ngayon is merong SRP na around 3,200. Parang ganun yung presyo niya. Pero mapapababa pa naman po natin to dun sa mga voucher at mga discount. At yun nga, time to time, nagpapadala po sa akin si X-Step ng mga special discount voucher na pinopost ko po sa Facebook ko. Pangkaraniwan po yun ay binapadala nila every quincenas tsaka katapusan pag nagkakaroon sila ng sale. Kaya i-avail nyo po yung mga special coupon or discount nila dahil talaga pong nagkakaroon po talaga ng discount. Yun, kung i-rate ko po yung kabuuan ng sapatos na to, syempre hindi natin to pwedeng itapat dun sa ibang mga race day shoe natin. Pero dahil ito ay isang speed trainer na sapatos, yun nga, forma pa lang, talagang parang pang race day din naman talaga. Tapos yung features niya, yung mga ginamit na materials dito sa sapatos na to, I will rate this a 4 out of 5. Talagang sulit po yung pera na ibabayad nyo dito sa sapatos na to. So muli po, maraming po salamat sa lahat po ng nanood, sa lahat po ng patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po sa response nyo dun sa mga nakaraang review video natin. Kaya po tayo napapadalan uli
ng mga ganitong sapatos dahil din po sa inyo, syempre dun sa mga reaction nyo, sa mga comment nyo. Kaya maraming salamat po. Muli po, kung meron po kayong mga comment or anything question dito sa pagka-review natin, comment nyo lang po dyan sa ibaba. Paki-like nyo na rin po yung video kung nagustuhan nyo, and then paki-share nyo na rin po yung mga videos po natin, lalong-lalo na yung mga training videos natin sa mga running friends natin para po lalo pa pong lumaganap yung running community natin. Muli po, maraming salamat sa inyo. God bless po sa lahat.